How is it now that you are a part of the championship? It feels, it feels so great because all the hard work, all the training, all the practice we've gone through finally was worth it. And the championship was just so, because we put so much hard work into that, and finally we got into championships. So, yeah. Is this your first championship? Yeah, because I haven't been playing volleyball for a long time, about 1 to 2 years lang. So having this feeling, first championship, just feels amazing. It feels amazing. Volleyball is your first sport? No. No. What's your... My first sport is, I think, tennis and gymnastics. Big time! Here I am with Eva Banal and she is Jibo Division 2 champion. My plan is I want to continue volleyball till I become a pro athlete. National player. Till like a pro athlete hopefully, and I want to continue volleyball. I'm so glad that we won. You want to be playing for Philippine team also? And yeah, you also mentioned earlier that you guys are very young and you have already achieved something as big as this championship. How fulfilled are you? Yes, I want to thank my mom, my dad, my brother, my friends, my family, all the people who went here today. I want to thank all of them for supporting this because for supporting us, and through this whole entire journey they've been supporting us no matter what, so I just want to thank them. The reminder or anything together. And my coaches, something that my dad said, that everything happens for a reason and it's part of my journey. Is there any pressure for you to perform better, most especially it's congratulations not pressure to perform better? Honestly, yeah, there's a lot of pressure because I come from a family who, like, my dad's a big athlete, my brother plays basketball and is also like well known, so it's kind of pressuring when I play and people are watching me and they know my name, being like, oh, si Pringles yun. It feels like it's kind of pressuring. It feels that I need to play my best because people know me and know like my dad or my name. So how did your dad handle your decision around to pursue volleyball, other than the track he pursued being basketball? I feel like he's just supportive no matter like what I do. If I play volleyball, if I don't, she's just so supportive no matter what, and I really want to thank my dad talaga because since he's also an athlete, he's also gone through the stuff that I'm going through, and it's like I have a guide with me. So it's like, if I'm having problems with my sport, I can I can ask my dad, and he just knows exactly what to say and what to and how to comfort me in this. Can you share us? It's very interesting kasi from force to now a champion. So paano naging process ng, let's say force parang introduce sa'yo? Yeah, introduce. Yeah. At first, I really didn't know if I wanted to take this seriously. And then the more I played it, the more I felt like, oh, I want to play the sport, I want to continue the sport, I just want to do this sport till I finally get there. And I want to make my parents proud with the sport. I'm very proud talaga kasi it's our son's graduation today sa FEU, so we just watched everything online. Kakarating lang namin, so double celebration kasi our son graduated. At the same time, itong ang unikaihan namin to see her shine. Tas wala pa kami. Nakita ko sa kanya kasi kung gaano niya kagustong maglaro ng volleyball. Kahit pagkatapos ng practice, sa kwarto niya, sa room niya, hanggang 1 AM yan, talagang pumapalo-palo siya. At pumapasok kami doon, sabi ko, enough na, you need to sleep. But nasa heart niya talaga yung gusto niya talaga maglaro ng basketball, sorry, yung volleyball. So, proud na proud ako dito sa anak ko.
Mark, ano lang feeling na pareho sa anak mo, isa mo anak basketball at volleyball na tumusunod sa takbo pagiging atleta? Katulad sinabi ko, sobrang proud. But lagi kong sinasabi sa kanila na wag lalaki yung ulo nila. Kung ano man yun nakuha nyo ngayon, kailangan pag igihan pa nila, yun, kailangan mag-hard work pa sila. Kasi lagi kong sinasabi at kinikwento ko sa kanila, galing ako sa wala. At ang puhunan ko, hindi talento, yung puso ko lang talaga. Kung paano yun, mother ko dati na binuhay kami, nakuha ko lang sa kanya. Kaya yun lagi kong sinasabi sa kanila na hard work lang talaga, ang puhunan talaga sa sa mga ganitong bagay. What's the experience lang of having children or athletes din and your husband being an athlete? Parang how fulfilling is that for you? Actually, minsan nakakapanibago kasi sanay ako to be cheering for him. Tapos ngayon, yung son namin. Ako na. And then biglang sumunod siya. So sabi ko nga medyo marami pang mahaba-haba pang panahon kasi she's just 13. So, masaya din talaga kasi parang sabi ko nga, Mark, di pa pala natatapos yung pagiging cheerleader ko. Kala ko nang nag-retire ka na. Pero I'm very proud of all of them. Lahat sila. As a mother na lang, ano po yung main advice sa kanya on dealing with pressure, the nightlife? Kay Kayla, even sa son namin, lagi namin sasabi ni Mark, never namin sila pinilit to get into sports. Sila mismo nagsabi sa amin na, oh, I want to play basketball, I want to play volleyball. Ine-expose namin, but never namin pinilit. In fact, nasabi ko nga mag-doktor kayo or whatever, ganon. I think parang more of ano lang talaga eh. Yung gusto rin namin na sa kanila din manggaling. Para wala yung, di mo maalis yung pressure eh. Kasi like sasabi nila, they have big shoes to fill, but enjoy lang talaga. And give your best. And kay Mark, nung nag-decide siya siguro ng career or ng sport na i-take, parang paano mo lang siya ginagabayan sa proseso na yun at an early age na mamili na agad ng kung ba magiging future career? Yeah, katulad nung sinabi ni Danica, talagang hindi namin sila pinilit. Kasi ayoko rin yung sisihin niya, magsisihin kami ng mga bata. Nandito lang kami ni Danica para suportahan sila. At siyempre, nandun yung gagabayan namin sila kung ano yung gusto nila. Kasi dati si Kayla, gymnast talaga to eh, tsaka badminton siya dati. Umiyak ako nung umatin kami ng event na ganito at nakakuha siya ng gold medalist. Tapos sinabi niya, Dad, ayaw ko na. So, why? So, parang napagod daw siya. So, nirespeto ko yun. And then, suddenly parang gusto niya maglaro ng volleyball. So, andito ako para supportahan siya, tinutulungan ko siya. Minsan talagang nagre-rent ako ng gym para mag-practice kami dalawa, ganun. Isa rin pala na parang nakapag-encourage din sa kanya, aside from yung mga friends niya na nagva-volleyball, is the dad of Naima Banal, yung MVP namin sa Domus Cola. Kasi mag-god sister silang dalawa, tapos parang si Juan, parang lagi ang sasabi na, kaya ni Kayla, ganito, parang nakikitaan niya ng potential. So, siguro parang, we're very thankful din na yung support din na binigay nila para na rin silang second parent ni Kayla. Sabi ni Kayla, ang term niya is force daw. Sabi ko, baka introduce. Paano niyo ba in-introduce yung sport? Kasi parang sinabi niya na force daw siya sa volleyball, but in a good way daw yung results. Kasi, di ko alam kung pareho kami ng kwento ha. It was pandemic kasi at that time. Di na pandemic, sorry, but she was, yung parang kakabukas pa lang ulit, gano'n. Tapos, at that time, nag-homeschool kasi, remember? Tapos sabi ko, you need to find something like na extracurricular activity. So, sakto naman, parang may yung volleyball camp SSVA, you join, ganyan. Tapos, parang nung una, parang siguro, ayaw pa niya, ganun. Tapos nagulat ako, ma'am, re-enroll. Hanggang sa parang umabot na ng 1 year re-enroll. Tapos, again, si Juan Banal nga, like I said, hi Tito Juan, siya yung nagsabi na, pagbalik ni Kayla sa school, let's get her na to play talaga for varsity.